Good morning kuya, good morning kasambahay. Ako nga pala si Buboy at ito ang alaga kong kalapati. Nagkaroon ako ng interest mag-alaga ng kalapati. Bata pa ako. High school ako. Meron akong kalapati. Ang pangalan nun, Putol. Love ko yung kalapati na yon kasi siya yung gumigising sa akin, yung kalapati na yon. Si Putol ang pangalan. Ito nga pala si Princess at ito na nga pala si Pogi. At yung iba wala pang pangalan kasi hindi ko pa sila kilala masyado at hindi ko pa nakakita ng kakaibang talento nila. At tulad nito ni Princess, mamo siya sa akin. Tapos eto naman si Pogi, yung kulay puti na sa ilalim na yan, hindi pa Pogi yan eh. Ganda yan, yung maliit kasi maganda siya. Nung lumaki na, pala siya, lalaki pala siya. Kaya ang pinangalan ko sa kanya, Pogi. Nakitaan ko talaga siya ng talino agad. Kaya nung alam ko matalino siya, hinagis ko siya sa malayo. Pinakawalan ko siya sa malayo. Sabi nga ng asawa ko, baka hindi na bumalik yan. Yun, nakita niya, tuwa siya nung bumalik doon sa bahay namin eh. Kaya naging paborito ko yan si Pogi na kalapati. Usual na breed ng kalapati na alaga ko siya yung tinatawag nilang racing, mga Belgium. Kasi ngayon, ang kalapati dito sa Pilipinas, may iba't ibang lahi na. Ang pag-aalaga ng kalapati, simple lang naman eh. Wala kang masyadong ihahanda. Ang ihahanda mo lang kulungan at pagkain siyempre. At tubig, yun lang. Ako, libangan ko lang tong kalapati para mawala yung stress, masaya sa kalooban, meron kang parang meron kang pet. May alaga-alaga ka, pag nakikita ko silang lumilipad, marami silang lumilipad at uwi rin dun sa kulungan dun sa amin, masarap sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam na meron kang alagang hayop na napaamo mo. Hindi siya magastos kung gagawin mo lang libangan. Pero kung yung iba, ginagawa nilang pang racing, gagastos talaga sila kasi may mga vitamins pa yun eh. At ibang klaseng pagkain ang ipinapakain nila ron. Hindi katulad ng mga ibang hayop na katulad ng aso, kailangan mo talagang tutok ka. Etong kalapati, pwede mo siyang iwanan. Makakain sila ng pagkain dyan sa iba't ibang lalo na sa lugar namin na to, maraming puno, marami silang makakainan mga uod, kung hindi man silang pakain ng mga feeds. Kailangan mo rin silang paliguan at kung katulad halimbawa, meron talaga akong kalapati, mahal ko eh. Yung kalapati, katulad nito ni Pogi, may anak na yan eh. Pag nagkaroon siya ng anak, yung tubig na pinapainom ko sa kanya, nilalagyan ko ng konting honey para may subo niya ron sa anak niya. Yun lang sa akin, napakasimple lang. Yung haba ng buhay ng kalapati, kung maalagaan mo naman siyang maigi, hindi mo siya mababayaang walang tubig, aabot siya ng 8 to 12 years yung haba ng buhay ng kalapati. Ang kalapati kasi ito itinuturing ng Pilipino na ito ang simbolo ng kalayaan. Kasi nasusulat nga sa Biblia nung nagpabaha ang Diyos ng malaking baha, ito yung sinugo para tingnan ang kalupaan kung tuyo na. Ang kalapati, simbolo siya ng kalayaan. Mensahero tong kalapati, ito yung unang ginamit or telegrama dati. Ang kalapati pala, kung hindi mo naman siya ipangkakarera, pwede mo siyang paliguan na sila lang yung maliligo. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, ang tawag nila ron ay force bath. Kaya sinasabing force bath, pinipilit mong inilulubog nila yung kalapati at meron ng mga chemical doon sa tubig na yon. Nilalagyan nila ng shampoo na para sa kalapati para matanggal yung kuto, para gumanda rin yung balahibo ng kalapati. Ganun ang ginagawa nila. Pero sa akin, yung mga kalapati ko, lagyan mo lang siya ng planggana, maliligo na sila ron. Sila mismo yung maliligo. Usually, pag matagal ka na talagang nagkakalapati, malalaman mo ang genes ng kalapati, babae siya o lalaki. Karamihan tinitingnan nila sa ulo. Tinitingnan, katulad nito. Pag nagtapat ganitong kalaki lang na kalapati, mas malaki kasi yung ulo ng kalapati na lalaki. Pag maliit yung ulo ng kalapati, babae siya. Saka makikita mo rin sa itsura, pag nagkakalapati na kasi, matagal yung nagkakalapati, tinitigan pa lang nila yung muka. Alam nila kung babae o lalaki na. Ang isa rin palang kikita natin kung kalapati ay lalaki, yung pagbarako niya, yung paghuni niya, yung tinatawag nilang bumabarako, yung yun, yung sa makikita natin dun sa lalaking kalapati.
Ang maipapayo ko lang sa mga nag-aalaga ng kalapati or nag-aalaga ng iba't ibang hayop, siguro mas maganda, wag natin i-attach yung sarili natin. Wag natin masyadong i-attach yung sarili natin sa hayop. Katulad ng sinabi ko, etong hayop o ang kalapati, 8 to 12 years lang ang buhay niya. Kaya alam natin kung gaano kahaba yung buhay. Mawawala rin agad siya eh. Kaya kung meron tayong mamahalin o i-attach natin yung sarili natin, dapat dun sa ating mga mahal sa buhay. Yung ating mga anak, yung ating asawa, ating mga magulang. Once again, ako nga pala si Buboy at ito ang Pet Talk. Good morning, Kuya!